Sa mga sandaling ito, mga kapuso, makakausap po natin live si Ginoong Rene Punsalan. Siya po ang hepe ng PDRRMO dyan po sa probinsya ng Sarangani. Sir, maraming salamat. Magandang gabi. Ako po si Emil Sumangil ng GMA News. Sarangani po ang epicentro ng 7.8 magnitude na lindol. Saan pa po riyan sa inyong probinsya ang pinaka-napuruhan at ano po ang sitwasyon sa ngayon, sir? Magandang gabi po, Sir Emil, no? Ang naging epicenter nga po nitong 7.8 na lindol na ito sa offshore ng Maasin po sa distrito ng Sarangani Province po. Ongoing po ang aming assessment ngayon doon sa nasabing damages sa mga infrastructure and other structure po, no? So ngayon po ay patuloy pa rin kami na nagmo-monitor kasi hindi po namin maipatuloy ang aming pag-conduct ng assessment sa mga infrastructure, lalo na po doon sa mga gusali na nagkaroon ng damage o pinsala because sige pa rin po ang nararanasan natin na mga aftershock po. Kaya medyo delikado po sa team na pasukin ang kaloob-looban ng mga gusaling sinasabi na merong damage sa pinsala po. Hello, Sir sir? Rene, sa pinakahuling impormasyon na aming nakalap po mula dito sa NDRRMC, 19 na po ang bilang ng mga nasawi. Pinakamarami po sa Sok Sargem. Ano po ang update ngayon dyan po sa Sarangani Province, sir? Yung 19 po, no? 19 sa Sarangani po yan. Dali 14 po ang sa munisipyo ng Lan at 5 naman po sa munisipyo ng Malapatan po. Mayroon din ho kaming impormasyong nakalap, Sir Rene, na nagkaroon daw ng pagguho ng lupa o yung tinatawag na landslide. Diyan naman po sa bayan ng Glan. Ano po ang sitwasyon doon ngayon at hihingi rin po kami ng update, sir? Yes, Sir Emil. Yung pong mga napaulat na namatay dahil sa lindol, gawa po yun ng pagguho ng lupa o landslide po. Doon sa munisipyo ng Glan po yun. Okay. Mula po dito sa bayan ng Matanao, pipihit po kami sa studio at mayroon pong karagdagang mga katanungan ang aking kasamang si Pia Arcangel. Ginoong Punsalan, magandang gabi po sa inyo. Kamustahin po namin yung supply ng kuryente, tubig, linya ng komunikasyon at signal ng cellphone dyan po sa inyong lugar. Magandang gabi rin po, Ma'am Pia, no? Sa kasalukuyan po, meron pa pong mga bahagi ng probinsya ng Sarangani. Ang first district po ay wala pa rin kuryente hanggang ngayon at wala rin pong supply o servisyon ng ating telecom. At medyo mahirap po komunikasyon at coordination ngayon sa nasabing mga lugar. Pero sa second district po ng Sarangani, Alabel, tungong Glan, na-restore na po yung ating power po, ma'am. So sa ngayon po, Ginoong Punsalan, ano po ba yung tulong na pinakakailangan ng Sarangani at ng mga residente? Kasi kamusta po yung mga daan? Papasok po sa inyo, may naputol pong tulay sa Glan, di po ba? Yes, ma'am, Tiang, meron po. So yun po isang malaking problema ngayon na kinakarap namin. Ongoing po ang clearing doon sa area kasi nagkaroon po ng mga landslide sa kasabing munisipyo at nasira po yung natulay na nagko-connect sa Malapatan at sa mga barangay ng Glan po. So ginagawa po yan ng paraan ngayon na kung maaari, magawa ng paraan na makapasok o makadaan ang mga motorcycle at mga light or small vehicle po para maging passable po. Oho. Pero Ginoong Punsalan, sa ngayon po ba, ongoing pa rin? Masasabi po natin na ongoing kahit kumagat na po ang dilim, ang search, rescue, and retrieval operations at meron pa po bang mga nadagdag na mga survivors? Doon po sa ating na lahat po doon sa mga na-declare natin na namatay dahil sa pagguho ng lupa sa Glan po, na-retrieve na po yung mga yon na isa-isa na po silang na-retrieve po, Ma'am Pia.
Alright, Ginoong Rene Punzolana, Sarangani PDRRMO Head, maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Maraming salamat din po, Mantiha.